serbisyo sa gabos ng Pilipino. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sandalang Pilipino. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Sa iRadio mga husay nagagamanga, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi magpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak ang problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hallelujah! Good morning, everyone, amazing people of God. Just stand with us this morning as we praise the name of our Lord. Come on, clap your hands for God. Exodus 23:25 says, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land, and I will give you full lifespan. Today we believe
things are possible. Magandang morning sa inyong lahat. At magandang sa gabi naman sa Los Angeles. Ito po ang iRadio. Araw po ng Friday. Friday na po. Sabado naman dyan sa inyo. Happy weekend. Last day na ng January naman at January 30 pa lang dito. No? Talagang bilis ng panahon at ayun, ilang tulog na lang. Pasko na naman tayo. Nako, ayan na naman. Gastusin na naman. At syempre, nakakaisang linggo na rin si Ma'am si Jaan sa Philippines. Ano naman, bagamat nasa ano siya ngayon, nandun sa Pampanga at naki-join doon sa kanyang mga classmate nila nung mga siguro nung mga high school ata, hindi ko alam kung anong batch sila nung ano. Alam niyo naman si Ma'am si ipinanganak po nung panahon ni Jose Rizal yan, ano. So yung kanyang birth certificate po ay may pirma ng Gobernador de Agoncillo. Yung ginagamit po yung blood compact, yung dugo. Yun po ang ginagamit. Hinihiwa yung daliri. Yun ang pinapipirma. Yun po yung birth certificate ni Ma'am sinong araw. Ayan, nung pinakita niya sa akin, sabi ko, pambira, paano pa nabubuhay itong taong ito? But anyway, okay naman po siya doon. At ano may combo? May combo daw sila doon kagabi. Bah, lasing na naman ng lola ninyo. Talaga naman. Bahala siya. Basta tayo dito lang. Tuloy-tuloy tayo. Mamaya makakasama natin Pastor Andrew Bosito. Steady lang kayo dyan. After ng station ID, papasok siya dahil meron na naman akong meeting mamaya. Ayan. Kaya meron tayo sigurong pagbabago by next week. Dahil si Papsi po ay back on the road na naman po tayo. At ang labas ng uwian ko doon alas 5. 5 o'clock. Ganyan naman trabaho, 8 to 5. Pero yung traveling time kong pabalik, 1.5 hours po yung spend na guguhulin ko sa traffic. So, ang start natin is 7 o'clock. So, makakarating ako rito ng 7 o'clock. Yung aming oras dito. So, makakarating ako ng bahay ng mga 6:30 Tama, 6:30 ng gabi. So, meron akong 30 minutes para mag-set up. So, in case na matindi ang traffic, especially ng weekend, ng Friday, i-announce ko sa inyo. At for the meantime, habang wala pa si Mamsi, ganito ang magiging arrangement natin. Binibigay ko lang sa inyo yung heads up na mangyayari for the next week. Either makarating ako ng maaga or medyo malilate ako ng dating. So steady lang kayo dyan at itutuloy pa rin natin yung ating show. By the time na ma-set up ko and then broadcast kagad ako, magla-live agad tayo, wala na pong pahinga, tuloy-tuloy na po yan hanggang matapos tayo. So ganyan ang ating ministry. And so, steady lang kayo dyan. Ganyan talaga guys. Ganon. Kinakailangan sakripisyo. Fasting ika nga. Yung ang message ni Pastor James kagabi. Kinakailangan meron tayong anuyo. Tama ba? Anuyo ang tawag sa Tagalog. Meron tayong fasting. Ayan. Meron tayong mga bagay na isasakripisyo natin. So, kinakailangan natin gampanan itong ating ministry para sa ating mga kapatiran. Kapag hindi sila mapababayaan ng magandang salita ng ating Panginoon. Alright. Bumati na ta. And let's start with ang unang-una sa listahan for tonight, Mary Grace Kabitin. Hello, Mary Grace. Kamusta na si Terrence? Hopefully, okay naman siya, For sure. Lakas bang dumede yung ating baby dyan. Nako, tsaka nagpupuyat pa. Huwag masyadong kakargahin. Pag kinakarga, namimihasa yung mga yan. So, hayaan mo siyang magngangawa dyan. Maganda sa lungs yung umiiyak yung bata. I-exercise yung kanyang lungs. Second, we have, sino ba yung nandiyan dyan kanina? Naku, pasensya na po. Hindi ako naglilista ng mga pangalan dito. So, kung ano lang makikita ko rito, Jocelyn Espena. Hello, Jocelyn. Welcome. Maridette Gamos and also Glenda May. Hello, Glenda May. And sino man nandiyan? J. Tristan Alejandro and Maridette Gamos. Hello, good morning sa inyong lahat dyan.
Ay, si Mamsi talaga. Puyatan daw sila mamaya. At ang problema niya, doon sa yung nag-stage, ewan ko anong tawag doon sa lugar na yun. Parang isang event yun, doon sila natutulog, ano. Makakasama silang lahat doon. Problema niya, walang hot water. Ay, patay ka. Ang lamig pa naman daw. Sabi ko, wala bang, anong tawag dito, yung pampainit, yung pinapainit, ewan ko, tawag doon, yung ano ba yung nilalagay na gano'n, parang kuryente. Pero delikado yun, ano. O kaya initin na lang sa kalan. Wala daw ganun. So, titiisin na lang ng lola ninyo na maliligo siya ng malamig ngayon. Pero, happy naman daw siya dahil nakasama niya yung mga classmates niya. Yun ang importante. Enjoy the life habang may chance tayo. Siyempre, with the guidance of our Lord. Diba? Ganon. Sino ba pala dyan? Jocelyn Spena, we have Rejoice. Hello, Rejoice. Siyempre, we have Maridet Gamos and with Pastora Flosser Cordero. Steady lang po kayo dyan, Mami Flosser. At gagawa tayo ng arrangement. Si Mamsi ay dadalo naman dyan sa inyo, no? At pag may chance, sasabihin ko sa kanya na isang buwan pa naman siya dyan. So marami siyang chance na makapunta sa mga churches. So ang instruction ko sa kanya ay dalawin mo yung mga churches natin dyan, katulad kay Pastor Angel Marte, kay Pastor Andrew Bosito, at saan pa ba? Hindi ko alam kung yung mga ibang churches pa na pupuntahan niya. Yun doon sa Balintawak. At saka, yeah, hopefully, may binigay akong listahan sa kanya. Nakakalimutan ko lang yung mga lugar at mga pangalan ng mga pastors na bibisitahin niya. Siyempre, sipag naman. Mawawala ba sa listahan niya? Home base yan, ano? Home base. Hindi mawawala sa una sa lahat. Ann MG, good morning! Anong almusal natin dyan? Pahingi naman. Ako. What? Wala magluluto, kaya si Popsi kung ano na lang kinakalkal sa loob ng rep. Mauubos din naman ang rep namin. Ayan. Kaya okay lang yan. Konti lang naman tayong kumain. Sabi ko nga kagabi, kung nandito lang si Kaambo, may tagaluto tayo ng mga sisig. Pero hindi niya na may galaw yung sa kamay niya, kaya sabihin na lang niya instruction sa akin, ako na lang gagawa. Pastor Sam! Kaambo! Merry Christmas, Ninong! Ayan. Ay, sino ba mga nandito dito? Mel Cruz, nabanggit ko na. Hello, Jay Tristan Alejandro. Hello, Jay. And siyempre, ang beautiful at dalagang-dalaga at sexy, malaki ang puso. Pastor Maribik Lejano Cruz. Ayan, pasensya na, hindi ko makita yung mga ibang nagche-check-in, ha? So, para sana na lahat-lahat yan, ano? Pangalan lang naman yan. Pero importante, nandito tayong lahat. So enjoy lang tayo hanggang matapos ang ating programa. Ayan, Charmaine Rabago Rodriguez. Hello, Charmaine. And siyempre, sumanang dyan. Ang MG. Ayan, nabanggit ko saan. Well, siyempre ang ating abogado dyan, Tony Lala. Magaling-galing na. Pwede na magtrabaho, ha? Okay. Oh, yan. Bala ko sana mag-meeting ng mga taga-principal office. Pero may meeting tayo mamaya, kaya medyo mapapaagad tayo. Conflict sa akin mga oras, schedule mamaya. So anyway, i-announce natin later ang ating meeting. This is regarding with the Valentine's Day. Ayan.
Total, nandiyan si Mamsi sa Pilipinas, so siya mag-i-implement dyan. Gagawa tayo ng ating plano para sa Valentine's Day. Sakto yan. Yan. This way ay meron pa rin tayong contact sa mga ating mga kasamahan dyan. Alright, tuloy-tuloy lang po tayo. Steady lang kayo dyan. Ang meron na nag-iisa si Popsi. Lahat ako gumagawa. Ganito pala talaga pagka nag-iisa ka lang. Ano? Wala kang co-pilot. Meron ka nga co-pilot, di mo naman maasahan. Ako. Yeah. Ganito na lang tayo. Tiis na lang tayo. Tiis ganda na lang. Ika nga. Wala eh. Hindi naman pwedeng sabihin na pakiusapan eh. Maganda sana may tutulong sa atin. But anyway, it's okay. Ganun talaga ang buhay. Ayan. Kaya pagka magti-train na lang ako magtuturo na lang ako ng gagawa ng ating program. At sa ganun, pagka nagka-busy si Popsi, tuloy-tuloy pa rin yung ating program. Oy! Sabihin mo yan, Tapos nito, magluluto ka pa. Kanina naglabas si Popsi mag-isa. Ay, hindi ka naniniwala. Bahala kayo. Marunong washing machine lang yun, ganing gamitin. Computer nga, kinukumpuni, washing machine pa kaya, mahirap ang i-operate yun. Di ba? Hiwalay mo lang yung dikolor at saka yung puti. Yan. Hiwalay lang may puti para hindi mahawaan ng mga dikolor. Tapos lagyan mo ng sabon at saka ng conditioner. Bahala na si washing machine dyan. Oh no! Ano mangyayari sa kanya? Bahala sa dyan. Okay lang yun. Kaya pinababayaan ko na si Mamasyal mag-isa. Para sa ganun, mag-enjoy siya. Kasi pagkasama ako, laki mga nag-aaway niya. Sabi niya, kontrabida daw ako. Hindi. Kaya malaya siya ngayon. At siyempre, malungkot naman si Popsi. Yeah. Kitang-kita yun naman sa mukha akong kalungkutan. Kaya, talaga, tiis lang. 3 linggo o 1 buwan tayong ganito. Kumbaga parang brown out lang ito, walang ilaw. Pwede na rin. Makakasurvive tayo. No problem. Marichu, Gamos, magandang morning po. Hello na. Nanay Marichu. Ha? Ay, ako. Sayang sana yung mga dream na kaganapan na gustong gawin sana, yung mga putok-batok na nako. Wala tayong magagawa. Sorry guys, paulit-ulit sinasabi ko, pero yan ang nilalaman ng mga plano ko dapat walang magagawa. Basta next time ako naman ang uuwing mag-isa. Ay, nakapapay ka ang lola ninyo, no? I don't think so. Siguradong magwawala yun. Sabi ko, bahala ka, gumawa ka ng pamasahe mo. Pag wala kang pamasahe, ako meron. Sabi niya, bakit? May credit card naman ako. Sige, mangungutang siya dyan. Bahala siya. Si Ma'am, hindi nagpapadaig, hindi pa nagpapatalo. Ganyan yung parate, no? Hindi po pwedeng lalamangan o malalamangan mo siya. Hey, Mami Irene Manalo, ang pinanganak na Manalo, magandang morning. Kamusta na po, Mami Irene? Ayan. Yan, laban lang po, laban lang. Huwag bibigay. Baga, sukol lang. Masarap ang buhay po, basta kapiling amping Panginoon. Enjoy lang tayo, no? Alright, tuloy-tuloy po tayo. Okay. Hirap nito, nagmimixing tayo habang nagsasalita.
Hindi katulad ni Ma'am si dati pag nandito siya, ako na lang papatakbo nitong mixer na ito. Ngayon ako lahat, pati salita, ako na rin. Tokis. Ay, nako. Ay, sa mga nagkakapit dyan, good morning. Saan ako? Hindi na ako marunong magkape. Hindi nga. Wala akong hilig. Hindi ako masyado sa kape. Yung bang matitikbang ko lang yung lasa ng kape, enough. That's it. Kami ni Mamsi, ganun. Kaya pag bumupunta kami ng mga restaurant, Starbucks, hati na lang kami sa isang kape. Yung isang glass na ganun. Tapos hindi pa nauubos yun. Yung tsokolate, gusto niya for sure. Tumira ng mga chocolate yan. Lola ninyo mahilig sa chocolate. Lalo yung chocolate na ano yung pinupuntahan niya dyan sa Antipolo. Ewan ko sa kanya, bahala siya. Kanina po nagkaroon ng brownout dito. Pero sandali lang naman. Bago mag-umpisa yung ating program, bigla ako kinabahan. Sabi ko, patay, walang kuryente. Kaya hinanda ko yung aking flashlight, baka dumilim eh. Ayan, oo. May flashlight ako just in case na mag-brownout. Alam ko yung, switch ko yung aking emergency light. Para may power ulit tayo di sa loob ng bahay. Yeah, may recovery time yan, 3 minutes. Kaya kung naputulan tayo o nawalan tayo ng ilaw mamaya, steady lang kayo, 3 minutes, back on ulit tayo. At syempre yung ating computer magre-reboot pa yan, tsaka yung ating router. So 3 minuto total yan. Balik on the air tayo ulit. I think di na siguro. Hindi na magba-brown out. Andiyan mo lang ang ating butihing pastora, Banji Nuko. Mr. Banji, Merry Christmas po, Ninang! Wala! Laging busy ang Lamb Church. Mga activities nila walang puknat. Lagi silang nasa social media para mga artistahin. Mamaya babatiin natin si Pastor Andrew. Kasi nakasama niya si Duterte, nakalaya na pala. Nakita niyo ba yon? Sabi ko, si Digong nakakawala na. Pero parang walang nangyari. No? Tumangkat si Digong. At syempre, andyan na naman ang lola ninyo, Sweetek! Ayan, nag-i-enjoy sa buhay. Sarap ng buhay niya. Paano naman ako? Ayan. Ayan, lola ninyo. Mamaya pagkatapos pumasok ka nga rito at nang makita ka ng mga ng ating mga kachongket dito, mga taga-I-region na Pastor Andrew, steady ka lang. Pasok ka na pagkatapos na ito. Ay, 1 minuto na lang. Anong inalmusal mo dyan, ha? Nako, tumira na naman ng mga paborito niyang almusal.
minutes, Pastor Andrew. Pasok! Yan. At syempre, ayan si Mami. Ay, hindi pala. Oo. Si Mamsi pala yan. Alam pala. Oo. Nasa Arayat, Pampanga pala ang lola. Oo. Ay, station 9 na ito. Din Ratio Joy, Iris ay radio. Indien Sider, Philippine Bivolkero. Bigyan dong. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Oras po natin, meron tayong 30 minuto. 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi or kaya 11:30 na ng umaga dyan. At kami po ay live na nagbo-broadcast po dito sa Bellflower, California, US of A. Ayan, nako. Ang sabi ni Mamsi, nasa Arayat daw siya. Ha? Naku, sarap ng buhay naman. Tawagin na natin si Pastor Andrew. Mapapaaga tayo ngayon para at mamaya-maya meron ako meeting mamaya. Yan. Si Mamsi, pasok ka nga. Yan, nang makausap ka nga sandali nung makita ka ng mga madlang people. Ay, meron bang internet dyan sa inyo? May wifi ba? Ayan. Pastor Andrew, pasok na. Ayan. Wala pa rin. Nasa makeup room pa rin. Ito si Pastor Andrew panay ang social media. Talaga namang araw-araw nasa Facebook. Merong kaganapan parate. Sana all. Di ba? Sana all. Sana all. Ayun na. Pastor! Aba. Opo. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas po. Happy New Year. Kamusta po? Ayos na, ikaw, kamusta? Busy-busy Oo ka nga. ata Oo nga, medyo busy. Lagi na busy. Medyo habang busy talaga sa gawain. Oo. Habang nakikinig ako, nag-aantabay ng tawag mo, naglalaba ako, nagsasampay. Aba, multitasking Kaya busy. Yung pala pinagkakabisihan mo. Parang ako, ganyan din ako. Wala si Mamsi. Ako nagmamap ng sahig. Ako naghuhugas ng mga plato, mga pinggan, yung mga pinagkainan ko, pinaglutuan ko. Ganun talaga labadami labang mo. Kala nila sila lang marunong noon. Marunong din tayo noon, di ba? Tama. Oo nga naman. Tayo din kaso ang problema parang sumobra husay natin Bakit? Parang tayo na lang naglalaba lagi. Oo, pansin ko nga yung nung naglaba ako kahapon, mas mabango yung laba ko sa kanya. Ganon? Oo. Sabi ko, pero yung niya kasi, mas marami kasi siyang nilalagay na, anong tawag dito, yung pabango ng Oo, yung downy. Yung downy. Ako naglagay din ako noon, pagkatapos pinatuyo ko sa araw, mas maganda pala pag sa araw. Mas mabango pag sa araw. Oo, yung amoy ng araw at saka nung downy. Downy. Mas maganda ang kombinasyon. Kasi pag ininom mo sa dryer parang may anggo yung damit. Parang medyo pag hindi naaarawan at nahanginan. Oo, kaya mainam. Medyo may nag-aamoy saging. Ganun ba 'yan? Amoy saging ba? Parang ganun nga ang amoy. Amoy balat ng saging. natuyo natuyo. Kita mo 'yan. Kaya pero hinusaya nyo, nako, delikado kayo niyan. Kayo na lagi maglalaba. Huwag naman. Sabihin sa'yo ni Ma'am Si, abay, mas mahusay ka pala maglaba, di ikaw na maglaba. Yun na nga Namihasan na Namihan. Ako nahusayan ko kasi. Ganun.
Ginawa kong habit kaya ako natuloy lagi naglalaba. Nagustuhan ni Sister Banji Sabi niya mas mukhang magaling ka maglaba kaya ikaw na lang. Ganun, napuri ka. Maglaba, Tapos sa'yo pinagawa ang trabaho na, no? Siya ay hindi naglalaba, ako na naglalaba tuloy palagi. Ay, nako. Wala Nga po, ganyan talaga buhay. Kumisan, Oo. napagparaya tayo Tsaka tayo maiksi lang ang buhay natin. Kaya ayaw nating umiksi ang buhay natin pag nagalit ang mga asawa natin. Kaya nga. Saka medyo masakit sa likod kapag nagalit yung mga asawa natin. Bakit masakit ang likod? Siyempre, puro latay ka niyan. Sigurado. Yung pala yun. Latiguhin ka. Nung isang araw nakita ko yung pinost mo, kasama mo si Digong Wow, pambira. Oo. Nakalaya na pala. Kamukha Oo. Na-invite po kami sa isang birthday party. Oo. 70th birthday. Classmate nung member sa church. So, sinama kami dalawa. So, 3 kami doon. Sa Gloria Maris, sa may tapat ng MOA. Gilid pala ng MOA. Grabe, ang laki. Siguro mga halos nasa 400 ata yung tao Wow, ang dami. Invited. Tapos, siyempre kami, nagpalipas muna kami sa MOA. Nung dumating kami, marami ng tao nakaupo. Kami ngayon sa designated na table namin, may nakaupo na. So parang 2 na lang ata, 3 kami. So hindi na kami makasingit doon. Dapat doon ang upuan namin. Kasi doon ang mga magkakilala. So wala kami maupuan. Nadulo kami sa isang table na walang tao. Kami lang. Kami doon pinaupo. Kala nga namin, uuwi na kami. So sa isang table, 3 lang kami, nandun kami. Hanggang sa matapos. Wala na nadagdag, kami lang. Yung pagkain, sobrang dagsa. Una, hipon. Isang tawag dito, isang banyerang hipon ata yun Unang pagkain Hindi naman kami masyadong mahipon. Sumunod, yung fried rice. Fried rice. Yun lang, kinain konti. Sumunod doon, beef broccoli. Tapos yung isdang, di ko kilala yung isda na malalaki. Dami siguro, mga nasa ilang putahe? 8 putahe. Wow, nako. Wala pa yung dessert. Naku, halos hindi nabawasan. Ako, konti lang kumain Ang tinira ko lang talaga doon, yung isda Tsaka yung broccoli. Marami, puro beef. Wala kang chicken Puro beef, pork, hinahanap ko chicken Naku, ang dami. Hanggang sa binalot na lang lahat. Ayun, pwede naman pala itugo Kaso hindi sa amin Ganun. Hindi pwede i-take out Doon sa Paris na nagpa-reserve daw. Yung pala yun. Yun, yung kamukha, yung lookalike ni Digong. Presidente Duterte. Naku, naglalakad, mag-CCR ata, lumabas. Nakita ko, kamukhang kamukha Mukhang mukha talaga, buhok. Pati boses Tapos ba? yung damit. Pati boses? Hindi ko narinig magsalita Akala ko nagsalita Baka ako ito yung clone ni PRD. Hindi naman nagsalita. Hanggang sa matapos. Nung may nagpa-picture, nagpa-picture na rin kami. Sikat na siya. Impersonator Impersonator ni Digong. Ayun, kamukha. Yun lang yun. Araw na yun. So, sinare ko yun. Ayan. Bueno, maganda itong topic mo ngayon. From Matthew, you're blessed. Blessed. From the Beatitude of Christ yan Ayan, maganda ito. The first sermon of Christ. Ayan. Kanyang earthly ministry. Yeah. Bati ka muna. Binabati ko po ang lahat ng mga taga-panood at taga-pakinig ng iRadio LA. Minamiss ko po kayong lahat. Bagamat alam niyo naman, busy nga. Nakita niyo naman, busy yung likod. Pero busy talaga, marami po kaming gawain ngayon sa church. Mamaya nga po, meron kaming Bible month. So, 3:00 yan. At isa po ang inyong lingkod sa speaker. Mag-i-speak. Mamaya po sa Bible month. Sasagawa dito sa area ng
ng Quezon City, Balintawak, Barangay Balingasa. So mag-speak po ako diyan. So medyo busy po talaga. Pinabati ko po kayong lahat. No? At nawa ay mapagpala tayo ngayong araw na ito. Lalo tigit ng salita ng Panginoon na mapapakinggan natin. Amen. Dahil ang title pa lang natin ay talagang pinagpala na. Blessed. No? Blessed. Sa iba, blessed. At lahat naman tayo ay blessed. Pero ang ganda lang ng binigyan din dito kung paano tayo masasabing pinagpala. Iba yung fortune, iba yung lucky, no? Pero iba yung bless. So, yun yung pag-usapan po natin ngayong pong oras pong ito. Okay na po ba yun? Umpisa na natin. Oy, makinig po kayo ha. Tapos take note nyo po. Ayan. Kung ano may katanungan nyo, magtanong na po kayo. Mas na-challenge ako pag binagtatanong. Ayan, meron tayong 22 viewers. Ayan, na naka-steady ngayon dyan. Opo, na-share na natin sa ating mga kapatiran. Lahat po. Makikinig yung mga yun. Okay po. Okay. Sige po. Pray po muna tayo. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat, Papshi again at Mamshi na nasa Manila na pala. Nawa magkita po kami sa opportunity again para makapag-share po ako at maging daluyan ng salita ng Panginoon at magamit po ako ngayong oras pong ito. Salamat po. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Muli sa panibagong buhay at kalakasan na nila niyo para sa amin. Opportunity para sa amin, Lord, na muli may experience namin ng ganda at saya ng lahat ng bagay na nilikha mo, Panginoon. At katulad din namin na pinagpala mo, Lord. Salamat po sa lahat, Panginoon, ng pagkakataon para makapag-serve din at mag-glorify ka namin, Panginoon, sa araw-araw. Patawarin lang kami palagi, Lord. Always we humble ourselves before you, O God, still asking for forgiveness for all our sins, Lord. Forgive us. Patawarin kami. Patawarin mo kami, Panginoon. Lagi po kami nagpapakumbot ng umpisal. At patuloy din po kami nagpapatawad sa nagkasala sa amin. At this time, Lord, please, sanctify mo kami at cover mo kami ng iyong dugo. Sa pangalan ni Jesus. Dalangin po namin na patuloy po na magamit po ang platapormang ito para marami pa makapakinig ng salita mo, para sila po ay magkaroon ng maging masigla ka ng pananampalataya at upang patuloy ka, Panginoon, na mag-glorify, Lord, sa araw nito. Salamat po. In Jesus' name, may your presence through the Holy Spirit be with us right now. In Jesus' name, Amen. 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 Blessed. Pinagpala daw, no? Ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay bibigyan ng kasiyahan ng ating Diyos. Matthew chapter 5 verse 6 po. Open po natin yung ating mga Bible sa Mateo 5 talatang 6. Sabi dito sa English, no, NIV version, in Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Pinagpala daw ang mga may matinding hangarin, no? Those who hunger and thirst. May matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos for righteousness. Dito sa English, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Sa Tagalog, no, ganda lang ng kanyang explain, no, ng kanyang translation. Pinagpala daw ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, which is the righteousness, no, sapagkat sila ay bibigyang kasiyahan ng Diyos, for they will be filled. Meaning, ang meaning ng blessed o blessed from the Greek word makarios. Yan. Sabihin natin ay makarios. Sa Greek word yan, no? Pero sa Hebrew word ay asher. 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 Kapag kayo po ay naninigarilyo, dyan yung ilalagay. Asher. Yan. Hebrew word asher means more than just fortune. So hindi higit yan sa fortune o swerte, no? It signifies, itong meaning ng blessed, no, signifies deep spiritual happiness, no? Malalim, no, na spiritual na kaligayahan or favor
and being truly well off through God's presence and provision, no? Masaya tayo, okay tayo, satisfied tayo sa presence lang ni Lord, no? At sa kanyang mga nilalaan para sa atin at pinoprovide niya. Often found in a right relationship with Him, even amidst trial. Amen? Yung tamang relasyon meron tayo sa Panginoon, yun yung blessing, no, na kahit sa kabila ng pagsubok, still nagpapatuloy tayo sa Panginoon, leading to inner joy. Happiness, joy, iba yung happiness. No? Joy is deep within, galing sa Panginoon. Inilid tayo nito. And then, yung satisfaction, yun yung blessed na mga tao. May joy, may satisfaction. Even amidst of trial and sufferings and persecution, still, you still found joy, no, with the Lord and satisfaction. It describes a state of divine favor, no? Pinapakita doon nito, no, yung divine favor na galing sa Panginoon. Spiritual contentment, yan, meron kang spiritual contentment. Si Lord sapat na, si Lord ay yaman mo, no? Kay Lord lang ang delightment natin. You are delighted in the Lord. Being set apart from God's purpose rather than just earthly wealth or circumstances. So hindi ang habol mo ay kayamanan. No? At kahit ano pa ang sitwasyon na meron tayo, hindi dahilan yan para ikaw ay malungkot, mawala na pananampalataya tumalikod sa Panginoon. As seen in the beatitudes and promises of spiritual blessing. So, blessed in Scripture, it's about spiritual happiness. Yung pala ibig sabihin niya, and inner contentment. Yung makarios na sinasabi sa Greek word means happy, fortune, or truly well off, describing those who find fulfillment in God, not circumstances. Isa din siyang divine favor and protection. Being blessed means receiving God's special favor, protection, and provision, making one's needs meet in Him. No? Ito po yung ating spiritual state, kung paano tayo tinawag na pinagpala. It's about being in a right relationship with God. Having sins forgiven, ito po, yung mga blessed, meron kang tamang relasyon sa Panginoon, no? Kaya nga sabi natin, hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng relihiyon, but through relationship with God. He is our Father and we are His children. So ganun ang ating relationships. That's why we call Him Abba, Father. So having sins forgiven, yung pinatawad tayo sa kasalanan natin, bagamat tayo po ay hindi karapat-dapat maka-receive ng forgiveness, pero dahil mahal tayo ng Panginoon, yun ang blessing, no? At pinatawad tayo sa lahat ng kasalanan natin. From past, present, up to future, we are all forgiven. And experiencing His joy and His peace. Yun. Importante po yun, no? Kaya nga pag si Lord ang delightment natin, we are delighted in the Lord. Our delight is in the Lord, no? Sabi ni Lord, He will give the desires of your heart. Kaya may joy and peace, no? Kaya nga sabi ng Bible, yung meron tayong contentment, na si Lord lang ang yaman, si Lord lang kaligayahan, no? Si Lord ang buhay natin. Alam niyo po, walang disappointment, walang fear, walang depression, no? Walang stress, walang burnout, totoo lang. Pag nasa Panginoon ka, possibly hindi ka nag-i-enjoy, hindi ka blessed. Maaaring wala kang contentment pa rin. Hindi si Lord ang delight mo, no? Hindi si Lord ang joy mo. At wala kang tamang relationship kay Lord. Kaya tayo, anytime na magka-problema, parang palagi tayong binabagsakan
no? At tinatakluban ng langit at ng lupa. Pag tayo po ay nagkakaproblema. Gusto lang sa Panginoon, kapag siya talaga ang pinakayaman, pinakakaligayahan, at pinakamasarap, no, para sa iyo. Sigurado po kung hindi ka madi-disappoint kahit anong mangyari sa iyo. Regardless kung walang pera, regardless kung magkasakit, regardless kung mamatay ka, hindi ka talaga mawawala sa Panginoon. Kasi hindi naman 'yun ang habol mo eh. Because all of those, no, are temporal. Ang ang habol mo, ang kaligayahan mo, si Lord. Kaya siya ang pinaka-ultimate mo. Kaya itong mga bagay nito, regardless kung meron o wala, dahil si Lord ng kaligayahan, magpapatuloy ka sa Panginoon. Yun yung mga taong blessed. Hindi siya fortune, hindi siya lucky, hindi siya temporal. Hindi siya isang prestige and wealth. Talagang si Lord talaga ang pinakamalaking pagpapala para sa buhay ng isang tao na meron siya. Regardless, wala ka ng lahat ng bagay. Basta may Lord ka. Kaya nga kailangan mong gawin, mawala ng lahat ng bagay, huwag lang mawala si Lord sa buhay mo. Amen. Jesus defines blessedness in beatitude. It's about spiritual qualities like being poor in spirit, meek and merciful, promising them that the kingdom of God and righteousness. Yun po yung blessed. Sa Old Testament din, yung mga tinatawag na blessed, may earthly prosperity, land, and victory. Yan yung mga blessed din nung sa Old Testament. At also being set apart by God. No? Emphasizing blessing in Christ, forgiveness, enduring trials, and eternal life. So ito pala yung mga taong blessed. Amen. So, paano ba tayo pagpapalain ng Panginoon? Paano ba tayo magiging blessed? Number 1, what it means, no, being blessed. Paano ba tayong masasabi natin pinagpala tayo? Regardless kung hindi man tayo mayaman, hindi man dumating yung matagal na nating pinapangarap, no? Hindi man natin makamit yung lahat ng gusto nating mangyari at ma-experience, matatawag ba tayong blessed? What it means being blessed, no? Number 1, if anyone who wants to be blessed, number 1 ay dapat meron tayong deep spiritual appetite. It's about profound. Sabihin na profound, may malalim ka, no? Yearning to know God. Yun. Kasi sabi dito, blessed are those who hunger and thirst in righteousness, no? Yung uhaw ka, gutom ka, yung nagkikrave ka palagi, no, sa Panginoon. Kasi ang hanap mo, si Lord. Kasi minsan ang tao lagi hinahanap ko ano yung pakinabang, may material at pinansyal, o kaya physical, emotional. Pero yung magbibigay, hindi mo hinahanap. Eh yun ang importante kasi magsusustain yun for last. No? Continuous po yun. Pero itong hinahanap po, temporal lang eh. Kaya dapat may malalim ka talagang desire na hindi lang, no, yung binibigay, kundi yung nagbigay. No? At hindi lang, no, malaman mo yung kalooban yung salita ng Panginoon, kundi malaman mo talaga kalooban po ng Panginoon. Amen. It's about a profound yearning to know God, live according to His truth, and experience His grace. So sana, kung tayo, di ba, may mga craving tayo sa pagkain, napakasarap nating kumain para tayo may betchin sa tila. Sana pagdating din sa salita, no, sa katwiran, sana ganun din tayo kasarap, no, hanapin ang katotohanan, ang katwiran ng Diyos sa buhay natin.
Kasi maraming tao ang hinahanap puro sa kanyang sariling katwiran. Kaya pagdating sa Diyos, hanggang ngayon kahit matagal ka ng Christian, hindi mo alam ang kalooban ng Panginoon. Hindi mo talaga kilala si Lord. Kasi kung kilala mo ang Panginoon, alam mo ang kanyang kalooban, mangingimi ka sa buhay. Lagi mo i-consider ang Diyos sa buhay mo, sa lahat ng gagawin mo at decision mo. Dapat magkaroon tayo ng deep spiritual appetite. No more God. Kailangan natin makilala ang Panginoon sa buhay natin. Unless we reach the fullness of truth regarding kay Jesus, sa Panginoon at sa kanyang kalooban, hindi mo talaga mapu-full-fledged na ibigay ang sarili mo sa Panginoon para sumunod. At i-consider siya sa lahat ng gagawin. At palagi, anytime na magkaroon ng circumstance sa buhay mo, hindi mo talaga siya ilalaban. Mabilis mo lang ibigay si Jesus. Mabilis mo lang i-turn down si Jesus sa buhay mo. At yung most probably, baka pwede mo i-abandon pa si Lord sa buhay mo. Kasi wala kang malalim, no, na pagkakilala sa katwiran ng Panginoon. Tandaan natin, no, si Christ ang righteousness ni Lord. Kaya live according to His truth. Yan ang katotohanan. No one can enter to the kingdom of God unless they believe in Jesus. Amen. May malaman yun. Akala ng mga tao, pag sila'y mabait, pasok sila sa langit. Hindi po. Akala nila, pag sila'y nagsisimba, may reliyon silang inaaniban, papasok sila sa langit. Hindi rin po. Mayroon pong katwiran ng Diyos na dapat natin malaman. Yun yung ultimate na truth na dapat nating maintindihan. Na dapat nating kauhawan at talagang kagutuman. Dapat magkaroon tayo ng intense interest. What is the right and who is the righteousness of God? At ano ba ang kalooban niya na dapat nating gawin? Dapat ganun. Hindi yung sarili nating kalooban o katwiran. Kaya seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added. Automatic kung darating, automatic kung papasok sa account natin kapag nasumpungan natin ang katwiran ng Diyos. Amen. So, yearning to know God, kilalanin natin ang Diyos. Dahil pag nasumpungan natin ang Panginoon at ang kanyang katwiran, tila baga katulad ng kayamanan na sumpungan ng isang mama sa isang lupa na tinapunan niya ulit, tinago niya, pagkatapos umuwi, binenta niya lahat ng kanyang ari-arian, pagkatapos binili niya yung lupa na yun sapagkat nalaman niya nandoon nakatago ang kayamanan. Amen. Si Jesus ang ating tunay na kayamanan. Hindi ang mga bagay sa mundong ito. Hindi ang pleasure sa mundong ito. Ang tunay na kayamanan at kaligayahan ng tao, si Jesus. Dapat yan ang makita natin at mahanap natin. Amen. So, deep spiritual appetite. Huwag lang tayong tipong basta nakinig. Kaya nga sabi ni Lord is, if you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. Sabi sa Joshua 1:8, di ba? Pag nilay-nilayan, araw at gabi, para malaman natin kung anong kalooban, upang saan natin masunod. Kasi hindi natin malalaman, hindi natin masusunod, hindi natin alam eh. Kaya nga ang pagbabasa, pakikinig ng salita, napaka-importante. So dapat may karoon tayo ng appetite doon. Love nating magbasa, love nating makinig. Hindi lang natin pinapakinggan, hindi lang nating binabasa. Pilit nating inuunawa sa buhay ang kalooban ng Diyos. At pag nalaman natin, apply natin. Kasi iyon ang katotohanan. Na hindi ang sarili mong katwiran, kundi yung katwiran ng ating Diyos. Blessed are those who hunger and thirst for God's righteousness. For they will be filled. Automatic po yun. So number 1, deep spiritual appetite. Gana-gana, sigla-sigla rin. Gana-ganahan din lang naman natin ang pakikinig. Pag-attend. Kaya mga hindi umattend, magsasamba, wala po, hindi nakakasumpong ng kalooban ng Panginoon yan. Hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagpe-pray. Hindi mo talaga masusumpungan truly si Lord sa buhay mo. Maaring naniniwala ka lang, pero wala kang faith kay Lord. Kasi faith is with action po siya. Ang belief is only intellectual lang. Naniwala ka lang, oh, tama.
Tama nga, tama. Pero hindi mo naman sinusunod. Hindi mo naman ginagawa. Amen. So, number 1, deep spiritual appetite. Magkaroon ka po nun. Number 2, focus on God's kingdom. Ano ibig sabihin ng focus on God's kingdom? It's about seeking God's righteousness first. Yung inuuna mo hanapin, yung katwiran ng Panginoon, hindi yung katwiran mo. Rather than temporary worldly things like prestige or power, focus tayo sa kingdom ni Lord. Hanapin natin ang katwiran ng Panginoon, hindi yung katwiran natin. Palagi kasi tayo nangangatwiran eh. Si Lord may sariling katwiran yun. Hindi mo pwedeng banggain yun. Or else, ikaw ang lumayas. Di ba? Parang ang gusto ng tao, siya pa ang mag-adjust kaysa sa tao. Hindi po. Sana matutunan natin. Kaya hanggang ngayon, hindi mo kilala talaga si Lord sa buhay mo eh. Wala ka talagang alam pagdating sa Panginoon. Kasi hanggang ngayon, ang umiiral, kalooban mo pa rin. Seek first for His kingdom and righteousness. Seek first the kingdom of God and His righteousness. At naniniwala tayo na in all things shall be added unto us. Automatic po siya. Huwag yung mga bagay sa mundong ito. Kasi mga temporary lang yan. Mag-focus tayo sa kingdom ni Lord. Yun nga, naalala ko lang noong araw, nung unang makilala kong Panginoon. Talagang nung makilala ko siya, talagang nag-focus ako sa kanya kasi sinabi ko lagi sa panalangin ko, siguro nga hindi na ako yayaman. Pero kahit hindi na ako yayaman, okay lang. Kasi kung hindi naman talaga ako yayaman. Pero sabi ko, Lord, basta importante sa akin makapasok ako sa kingdom mo. Makapasok ako sa langit. Sana may ganoon tayong mga panalangin at kaisipan. No? Na huwag mawala sa isip natin. Basta importante sa akin pumasok sa langit. Kahit na basurero lang ako sa langit, basta importante sa langit ako. Magsisikap ako, pipilitin ko. Hindi ako matuwid, pero magmamakaawa ako sa Panginoon para lang makapasok ako sa langit. Dapat ganun, no? Nagtatrabaho ko, nag-a-apply ako sa trabaho, pero pag may Sunday, hindi ni-disregard ko po yun. Tine-turn down ko po kapag may Sunday na trabaho. Di baling apply ulit ako, basta walang Sunday. Palaging ganun po ako. Kaya pag wala talaga ako makuha na walang Sunday, ginagawa ko, nagtitinda-tinda na lang ako sa bahay. Nag-ahandap buhay na lang ako ng sarili ko dito sa bahay. Tinda akong merienda, tinda akong almusal, tinda akong fishball. Basta Sunday, hindi ko talaga ibibigay yan sa ibang gawain para sa Panginoon yan. Dapat may ganun tayo. Pero so lang, ang salita ng Diyos talagang makapangyarihan, totoo talaga. Yung hindi ko kayang gawin at magawa, pero dahil inuna ko ang Panginoon at tinanap ko at nag-focus ako sa kanyang katwiran, sa kanyang kaharian, lahat ng bagay na pangarap ko. So wala pina-experience si Lord sa akin, binigyan ng Panginoon sa akin. So sabi ko, totoo talaga salita ng Panginoon. Basta dapat meron tayong deep spiritual appetite kay Lord. Kaya wala akong absent kasi lagi akong uhaw at gutom sa salita ng Panginoon sa pagsunod sa Kanya. At lagi ako nagpo-focus. Ang isip ko, kahit ako ay nagkamali, nagkasala, dahil hindi ako perfectong tao, pero hindi yun magiging dahilan para tumigil ako sa Panginoon. Pumilit, magmamakaawa ako sa Diyos. Nakaawaan niya at kahabagan niya ang katulad ko. Gusto kong makapasok sa langit. Kahit hindi na ako magkaroon ng sarili kong magandang bahay. Basta importante makapasok ako sa langit. It's about seeking God's righteousness first rather than temporary worldly things in this earth. Like prestige or power. Amen. Focus on God's kingdom. Number 3 is, ito, last. Hope for justice. Ito po yung mga bless Number 1, may deep spiritual appetite. Ano sila? Masarap sila. Sarap na sarap sila palagi. Malasa sila masyado. Palagi silang nagkikrave sa word ni Lord, sa katwiran ng Panginoon at sa pagsunod. Yun yung lagi. No? Number 2, kikita mo yung seeking God's righteousness first. Focus on God's kingdom siya palagi. And number 3 is, ito yung mga blessed na tao. Hope for justice.
Ano po yung hope for justice? Sa akin, no, ang ibig sabihin, para bang palagi mo hinahanap yung katwiran ng Panginoon. Yung patas, no? Ikaw ayaw mo na, di ba? Na kumbaga hindi ka nananakit kaya ayaw mo rin masaktan. Hindi ka nagnanakaw dahil ayaw rin manakawan. Hindi ka gumagawa ng masama kaya dahil ayaw mo rin gawin ka ng masama. Yun ang mga ganung bagay. Pero dapat maging fair po tayo. Hope for justice. Nagsisik tayo ng ang tawag din ng justice, ng katarungan. It's also speak to a desire for justice and goodness to triumph over evil in the world. Meaning, ang blessing ay yung, siyempre, ako nakikita ko po, no, yung pagiging fair. Dapat maging fair tayo kay Lord. No, dapat makatarungan tayo sa Panginoon. Kasi minsan hindi tayo makatarungan eh. Di ba? Biro mo, sa trabaho hindi ka uma-absent. Pero pagdating kay Lord, parang ang dali lang sa'yo uma-absent. Unfair yun. Alam mo yung mga blessed na tao, hindi nila alam yun. Yung mga hindi blessed, hindi nila alam yun. Pero yung mga blessed na tao, alam nila. Unahin si Lord sa buhay nila. Biro mo, wala kang absent. Hindi ka nag-a-absent. Pero pagdating kay Lord, madali kang umabsent. Sa trabaho, aga mo. Biro mo, 30 minutes before. Nandun ka na. Pero sa Lord, message na inaabutan mo. Di ba? Parang hindi ka ganun ka-intense, no? Ka-crave. Hindi ka ganun ka-hunger at thirst kay Lord. Pagdating sa Panginoon, parang ba't ganun? It's unfair, di ba? So lang kung si Lord, makikita mo, unfair ka naman. Sa ibang bagay, ang gana-gana mo sa akin. Pero mo sa Facebook lang, mag-YouTube ka lang. Hindi mo napapansin, ang nakangiti ka pa, kabay scroll up ka pa, di ba? Scroll down, scroll up. Nanonood ka ng mga videos. Hindi mo alam, nakaka3 oras ka na, 4 na oras ka na eh. Hindi mo namamalayan eh. Pero pagbabasa ng Bible at prayer, grabe, minamadali eh. Para makaraos lang sa devotion, matawag lang na nag-devotion eh. Sa isang chapter, minsan binabasa ng mabilis. Pero hindi naintindihan na unawaan, nagmamadali eh. Pero sa Facebook, sa cellphone, grabe kung makababad. Unfair, di ba? Tapos pag nag-pray ka, samantalang pag nanood ka, nagbasa ka ng mga comments, ang tagal. Tuwan-tuwa ka pa, comments ka rin, di ba? Pero pagdating sa prayer sa Panginoon, pag nagpe-pray ka, parang kulang na sabihin mo, Lord, yung prayer ko ngayon ay yung katulad na rin kagabi. Yun na rin yun. Ikaw na bahala. In Jesus' name, amen, di ba? Parang unfair. Pag nasira yung cellphone mo, sigurado yan bukas, kahit wala kang pera, gagawa ka ng paraan para makabili ka ng cellphone. Pero pagdating kay Lord, naku, maniwala po kayo na, may lamb night tayo. Ito po ay taon-taon natin ginagawa before year end bilang pasasalamat natin kay Lord sa buong taon na ginawa niyang pagpapala sa buhay natin. At ito ay preparation para sa next year na darating na muli ay makatawid tayo at pagpalain tayo ng Panginoon. Kaya lang dahil tayo po ay may venue at restaurant tayo, bayaran lang natin yung pagkain ng 850. Nako, makikita may mga kapatiran. Nako, baka hindi ako makapunta dyan. Masyado mahal, lalo dami namin. Hindi kami makakating dyan siguro, pastor. Grabe. Pero pag cellphone, kahit na 20,000 yan, 50,000, bukas din, sigurado. Ipangungutang. O kaya, kung di man, bahala na, pupunta ng mall yan. May home credit naman doon mangungutang. Ganon kabilis, no? Pag milk tea, di ba? Pag crave na crave, grabe, kahit 170, 150, bibili. Araw-araw, kaya mong bumili ng ganun. Pero pagdating sa Panginoon, di ba? Parang napakakunat natin. Unfair. Pinless ka ni Lord ng 100%. Hinihingi niya lang 10%, sa'yo na ngayon 90%. Kumbaga, ninanakaw pa natin, ayaw pa natin ibigay. Naghahanap pa tayo ng katwiran natin. Sinabi na ng Panginoon yan na ang 10% ay para sa Panginoon, para sa kanyang gawain, sa simbahan. 90 sa'yo na. Pero hindi natin magawa. Ibig sabihin, unfair tayo.
Kaya nakikita ni Lord, hindi mo talaga siya truly love. Hindi ka talaga truly nag-worship. At sa testing na yon, malaking bagay ang makita sa'yo talaga na ah, wala talagang pananampalataya. Kasi hindi mo nasumpungan ang katwiran ng Panginoon. Kaya maraming Christian, hindi blessed. Hindi nag enjoy sa Lord. Hindi mo makikita kung paano sila masaya pagdating sa Panginoon. Kasi ang kanilang after ay mga material na bagay na temporal lang. They are not after with God. Hindi sila after sa Panginoon. Amen. So hope for justice. Sana maging fair tayo. Huwag tayo maging unfair sa buhay. So lang, yan ang mga pinare-remind sa akin ng Panginoon na huwag kang maging unfair. Sana kung gaano ka kadami sa time para sa ibang bagay, sana ganoon ka rin kay Lord. Dapat gano'n. Okay, so hope for justice. Meaning, yung blessing po ay makasumpong sa Lord o ng spiritual joy. Kahit sa kabila ng circumstances, hindi ka affected. No? Dahil, alam mo na si Lord ang habol mo, hindi yung mga bagay na yan. Regardless, kung di man loobin ng Panginoon, di man ako i-bless, basta importante si Lord at makasunod ako sa Panginoon. Yun ang palagi nasa isip at puso natin. Kahit sa kabila ng sirkumstansya, di ka nawawala, kundi nagpapatuloy tayo sa Panginoon. At lagi nating hinahanap ang katwiran ng Panginoon sa buhay natin. At lagi makatwiran at patas sa Lord. Makatwiran tayo sa gawa sa ating mga buhay pagdating sa Panginoon. Na hindi ka nagdidesisyon na hindi mo kinukonsider ang Panginoon sa buhay. Yun po yung blessed. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Pinagpala ang may matinding hangarin, intense desire na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Panginoon, ng ating Diyos. Amen. Magandang umaga po at mapagpala at pagnawain na pagpala po kayo at maging pinagpala din po kayo ng ating Panginoon. Amen. 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 Kailangan talagang ang puso importante na sumusunod tayo sa mga tagubilin ng ating Panginoon, yung kanyang mga pinag-uutos. Ang tanong nga lang, Pastor, Opo. yung bang mga ginagawa natin na pagsisilbi sa ating Panginoon, ginagawa mo lang dahil napipilitan ka. Yung ba yung nabibless din ang Panginoon? No? Yung bang napipilitan lang siya? May taong ganun. Para bang, Lord, kasi gusto mo itong gawin ko Pero yung puso niya parang tumatanggi. Taliwas. Ganun. Sa totoo lang, siguro sa umpisa, may mga taong, lahat naman tayo, at first, sa totoo lang, dahil naniwala tayo, kaya kung bakit kahit pa paano nagko-comply tayo, kahit medyo laban sa atin. Parang tights lang din yan. Nagbibigay ka pero masama ang loob mo. O mabigat para sa'yo, possibly. Pari sa una. Pero kung sa tagal ng panahon, hindi mo pa rin nakikilala ang Panginoon at ang kalooban niya, ilaw ka palagi, napipilitan ka lagi, hindi ka masaya sa ginagawa mo. Si Lord hindi talaga masisiyan para sa'yo. Yun. So, sa umpisa, pwede. Dahil lahat naman tayo doon makikitaan no? Na hindi naman talaga tayo fully talaga na kumbaga masayang susunod sa Panginoon dahil nga lahat naman ng bagay ng pagsunod kay Lord, hindi na baga para sa isang tao, para mabigat talaga yun. Pero may give up mo lahat ng pleasure mo. Di ba? Pagkatapos i-priority mo si Lord, hanapin mo yung katwiran niya. Ang dami mong katwiran sa buhay. Tapos, ang katwiran ng Diyos ang gagawin mo. Pagkatapos, kailangan pa maglingkod. Di ba pwede simba-simba na lang? Kaso hindi naman ganun sinasabi ng Panginoon. Bakit kailangan pang tithes? Pwede pa magbigay na lang ako ayon sa pinasya ng puso ko. So, di ba? Mabigat sa atin. Pero lang, umpisa pwede. Pero sana, kasi makikita mo naman kung paano ka i-bless ng Panginoon. Pero sa kabila na lahat, ang ginawa ng Lord sa'yo, pero napipilitan ka pa rin.
sigurado may problema ka. Hindi mo kilala ang Panginoon. Mhm. Truly, hindi ka blessed. Kasi hindi ka makasumpong ng kaligayahan kay Lord. Mhm. Blessed are those who are delighted in the Lord. Di ba? Yan. Ito kasi nga pinag-uusapan natin is Matthew 5:6, ano, yung sabi rito, Opo. blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Yung uhaw sa salita ng Panginoon. Mhm. Yung bang lagi mong gustong natututunan o nalalaman, pinag-aaralan ang salita ng Panginoon. Para bang bitin pa sa iyo isang araw na alamin mo yung tungkol sa Kanya. Ano? Pero minsan Opo. dumarating sa buhay natin na natatalo tayo ng mga trials natin. Minsan may mga problema tayo. Tapos itong verse na ito, 5-6, sabi, yung mga salita ng Panginoon na pag-aralan natin, na natutunan natin, tapos pagdating ng oras na tayo ay nagkaroon ng problema, baksak kagad. Nakalimutan na yung mga pangako ng Panginoon sa atin. So kahit na ang isang tao ay sabik sa mga salita ng Panginoon, pero kapag dumating ang pagsubok sa kanya, mabibless pa rin ba siya? So lang hindi siya hunger sa thirst. Hindi siya hunger and thirst sa righteousness. Hindi mo alam yung righteousness. Hindi mo alam yung katwiran ng Panginoon. Pagka ganun po, na pagdating ng pagsubok, hindi ka talaga blessed kapag bumibigay ka sa pagsubok. Nawawala ka sa Panginoon. At naiiba ang nagiging decision mo. Hindi ka blessed. Kasi, ibig sabihin, kasi ang blessed, even amidst of circumstances, talagang they found joy in the Lord. Di ba? Parang ikaw, ang katwiran mo, pagsubok na to, ay hindi. Pagsubok na to ay blessing to para sa akin. Dapat ganun ang katwiran mo. Kasi nga, ibig sabihin, ang expectation mo is still hindi si Lord o yung katwiran niya o yung kaligayahan na pinoprovide niya. Ang after mo pa rin palagi kung paano ko masisiyan materially, financially, physically. So pag yan, nagka-problema ka, siguradong madidisappoint ka. Samantalang ang kaligayahan niya is si Lord, ito lang, kahit anong mangyari sa kanya, hindi siya madidisappoint, hindi siya mababurn out. Kaya nga meron naman talaga kahit naman tao lang tayo. Truly may experience natin yan. May mga ganyan tayong mga magiging sentimiento. Yeah. Pero alam niyo po, kung alam niyo katwiran ng Panginoon, paano ka mababurn out, pastor ka? Samantalang alam mo na ikaw ay na given na sacrifice ka. Na alam mo lahat ng mangyayari sa'yo ay talagang mangyayari sa'yo, pero hindi ka dapat aalis sa Panginoon, titigil sa paglilingkod. Sacrifice ka dyan . Alam mo na hindi yan ang kaligayahan mo . Ang kaligayahan mo si Lord . Kaya kung hindi mangyari yan, hindi ka titigil. Kasi si Lord ang kaligayahan mo . Siya yung saya mo . So di ba, kahit na magkasakit ka, nagkasakit ka, baka mamamatay ka na yan. Ay hindi, okay lang po. Baka kalooban na ni Lord na kunin niya na ako, di magkikita na kami, di ba? Namatay. Naku, namatay si pastor. Ano yan? Ba't di ba pinagpala yun? Namatay . Hindi. Pinagpala yun. Kasi kahit hindi siya nabuhay, pero siya ngayon nasa piling na ng Panginoon. Yan ang pinaka-ultimate na dream niya . Makita niya sila, di ba kasama . Di ba? So, hindi ka madidisappoint. Kung di ako buhayin, hindi man napagalingin, okay lang. Siguro gusto na ako makita. Yun yung righteousness, nakatwiran na hindi yung mga bagay sa mundo ito hanap mo, kundi ang Panginoon. Kaya hindi ka talaga kaya iba kasi magugulat tayo pagka ganyan, nanghihina, nawawala, titigil sa paglilingkod. Dahil isabi na tao, totoo naman. So, totoo yun ang mag-experience natin. Initially, pero pagka alam mo yung katwiran ng Diyos, babalikwas ka . May isip mo, ay hindi naman dito talaga. Maaring ito yung niloob ng Panginoon para sa akin, pero may magandang plano si Lord para sa akin kung bakit niya ako dinaan sa ganitong pagkakataon. Mga ganong bagay. Di ba? Kaya yun ang mga taong pinagpala. Ganon ang katwiran niya. Hindi yung katwiran ng sarili niya, kundi yung katwiran ng Diyos ang umiiral sa buhay niya. Amen. Hindi talaga siya mababurn out. Hindi talaga manghihina, hindi lalayo sa Panginoon. At matitiso. May tanong dito. Ang sabi rito, Pastor, paano po ma-encourage ang mga kapatiran na dumalo o
mag-participate sa mga projects sa church? Paano mo daw sila ma-encourage? Una to siguro no, si Lord naman talaga no, mag-encourage din para sa kanila. Pero still, siyempre, meron talagang magko-comply, merong hindi. Pero depende po 'yan no, sa kung paano ang umiiral sa simbahan at kung paano po natin binababa at ini-encourage din yung mga tao. No, kasi siyempre, ang tao may sariling response yun. May sariling decision din kahit Kristiyano na no. Pero encourage natin sila palagi. Ako, lagi ko sila katulad ng pagsisimba. Ako, lagi ko sinasabi yan. No, na ako wala akong absent sa church, no? 38 years wala akong absent. Alam niyo po, pag lagi ko sinasabi yan, natarinig nila sa akin. Taon-taon yan. Yung mga kapatiran nagsasabi, Pas, December na, wala pa akong absent. Mga ganon, di ba? O, per Sunday, huwag tayo mawawala kasi first impression last. Lahat yun, aatin lahat yun. Biro mo, katatapos lang ng bagong taon. Puyat-puyat pa yung mga yan. Bro, magugulat ka, lahat yun, dagsa sa church yun. Kasi, ano yun so lang, nasa leadership yun paano mag-follow yung yung mga tao. Yung Lamb Night namin. Yung Lamb Night namin, anniversary and Lamb Night, yan lang yung ginagasusan namin. Kasi talagang yun ang celebration namin. Anniversary and then the Lamb Night. So ngayon, pagdating ng Lamb Night, may gastos yun dahil sa Max kami. Maxes pala. So siyempre magkano pagkain dun? Maabot kami na 100,000. So pag ginumbay mo, mga 850, ang babayaran namin kada isa. So pag pinresent namin yun sa mga kapatiran, biro mo pinipresent namin yun September pa lang Di 4 months pa bago, di ba? Ang preparation nila. Kumbaga sinasabi na namin yun. Pero meron pa rin lilitaw May lilitaw pa rin. Mahal naman. Hindi ako makaka-attend yan. Hindi ako, layo-layo pa pero di na daw makaka-attend. Pero maniwala ka. Pagdating ng Lamb Night namin, magsisiatinan din yung mga yun Encourage them at maging magandang example tayo para sa kanila. Patuloy natin ipaunawa sa kanila kasi hindi sila intensely interested sa word ni Lord, sa pagsunod sa mga programa natin para mag-serve sa Lord. Kaya lang maging example tayo at iparamdam natin sa kanila kung gaano ito importante na dapat nilang gawin. Kasi unless na ma-reach nila yung full knowledge ng will ni Lord, which is the righteousness of God, hindi naman talaga magko-comply yan yung mga yan Palaging hesitant yan. Palagi po yang atras abante. Pero kapag tayo po, at kasama ng mga ilan na malalalim, at patuloy na ang hanap ay katwiran ng Diyos, di katwiran niya. Ito po malaking hawa yan para sa kanila. Yung mga hesitant, mahahawa na lang, mapipilitan na lang din. At kung sakali mang wala, ako ang ginagawa ko, kung sakaling meron talagang matitigas di ba? Matitigas. Ang gagawin ko na lang talaga, pero ilan lang yun. Among sa 300, mga 5 lang yun. O 3, 7, mga ganun. Gagawin ko sa 300 versus 7, talagang di na mapilit yung 7. Patawarin nyo na ako, pero inaabonohan ko na yung 7. Makasama ka lang. Kasi para malaman mo lang kung gaano ka-importante ito. Kasi pine-prepare nito yung next year mo. Baka hindi mo alam kung ano pwede mangyari sa'yo. Amen. Pero yung tao mapagpasalamat at yung nananalangin lahat ng simbahan at kapatiran para sa bawat buhay ng bawat sa atin, malaking kapangyarihan niya para muli magtagumpay tayo sa panibagong taon na darating sa atin. Pag ganun mangyayari, talagang given, meron hindi. Pero most of them, magko-comply, susunod. Opo. Amen. At maglilingkod sa Panginoon. Opo, kayo yung tithes din. Maniwala po kayo. Yung tithes, marami nagtatites sa amin, may mga ilan. Ito po ang siste. Pag may nakatabi siyang nakita niya hindi nagtatites, hindi ka nagtatites? Nagtatites ka ba? Hindi. Hindi na rin magtatites yan. Gano'n. Nakakahawa. Pero kailangan gawa ng paraan yun. Kailangan lahat yun. Ipaunawa natin sa kanila kung gaano ka-importante ang salita ng Diyos at kung gaano ka-importante na sundin natin ang salita ng Diyos. Ayan. Yan. Yan. Kaya nga hunger and thirst tayo. Diba? Kailangan opo. Kailangan para bang mainit yung may topic tayo ng isang araw na mainit yung
ang ating espiritu nung gaya ng unang nating nakilala ang Panginoon, di ba? Nung unang nakilala natin ang Panginoon, agresibo, aral ng aral, atin ng Bible study. Ayan, pagkatapos nung dumating ang pagsubok, bumagsak, nakalimot na, wala na yung init. Tapos bangon na naman uli. Meron talaga doon kasi. Kaya nga yung circumstances dapat magpatuloy ka. Yung dapat ang taglayin mo. Kaya nga, kailangan mo hindi mo talaga kilala ang Panginoon. Kasi tila baga hindi ka natatakot Yan. Naturalmente na manghina. Naturalmente na madapa. Pero sa mga may katwiran ng Diyos, maniwala po kayo. Hindi ka mananatili sa pagkadapa. Hindi ka mananatili sa pagkamahina. Babangon ka at magpapatuloy ka sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo alam. Kasi alam mo kakahuntungan mo. Diba? Hindi kinalugdan ng Diyos ang mga taong lumayo sa Panginoon at tumigil sa Panginoon. O hindi po kalulugdan ng Panginoon ng Diyos. Yung kahit gaano ka kahina at kahit ano nangyari sa'yo, pero nagpapatuloy ka, magtatagumpay ka sa Panginoon. Amen. Opo. Ganyan ang buhay Kristiyano Yung iba yan sabi ni Apostle Paul na kinakailangan magpatuloy tayo sa gawain natin. Para daw itong yung karera ng ano man tawag ito, parang marathon. Kailangan tapusin mo yung laban mo, yung karera. Hanggang sa makarating ka sa yung sinasabi sa sa 1 Corinthians chapter 6 ba? Oo. Na sinasabi na sa takbuhan na itinakda ng Diyos para sa atin, lahat tayo doon nilagay isang takbuhan Pero isa lang daw ang magwawagi. So ilan tayo? Dami natin, di ba? Isa lang magwawagi, di ba? Pero ibig sabihin po nun, isa lang ang magwawagi, yung makakatapos. Yun. Makakarating sa finish line. Yun. It's not how we pass, but it's how we finish the race. Dapat gano'n. Parang yung may magandang illustration yan May karera ng pagong, tsaka karera ng rabbit. Sabay silang, pinakawala sa karating finish line. Yung pagong talaga ang bagal Kita ang bagal. Pero yung yung rabbit, mabilis. Kaso, patigil-tigil. Paikot-ikot, lumilinga-linga, amoy-amoy ganun. Tumatagal. Hanggang itong pagong, hindi namamalaya kahit mabagal, tuloy-tuloy, dire-diretso, nakapokus. Itong rabbit, kahit gaano kabilis, nai-interrupt ng mga atensyon ng tao, ng mga nakikita niya sa paligid niya, umihinto, tapos amoy-amoy, tapos mamaya ikot-ikot, itong pagong, dire-diretso. Yun ang nakatapos, yun ang nakarating. Yun ang nakarating. Hindi yung rabbit na mabilis. Yeah. Yung mga sinasabi niyo po na sa umpisa, mainit, maalab, nag-aaral. Karamihan nga, ganyan nga Kaya lang ang problema, maganda sana yung ginawa mo. Ang problema, hindi mo sinustain. Dapat naintindihan mo. Kaya nga, ang pananampalataya po ay pagsunod talaga yan Hindi yung na-hype ka lang, ganda, totoo nga aral ako. Baka maaaring ganun ka lang It's more on intellectual ka lang. Pero hindi talaga pagsunod. Kasi dapat, ang bless, hindi mo lang natutunan, kundi in-apply mo sa buhay mo. Hindi ka lang nag-aral, kundi talagang ginamit mo yung natutunan mo. Opo, kaya ka bless. Dapat po ganun. Ayan. May isa pang tanong dito. Opo. Galing kay Pastor Michael Jezreel. Lagot pa. Magaling ho yan, mahusay yan. Matay tayo dyan. Sa kanya ko nakuha yung idea na yan ng Matthew 5:6 And sabi niya rito, paano po makikita sa isang Christian na sinisik niya talaga ang righteousness ni Lord? Hindi na po ba siya makakasala? Ayun. Yan ang tanong niya. Ano ang tanong niya? Sabi niya, pag sinisik si Lord, di na magkakasala. Paano po makikita sa isang Christian na sinisik niya talaga ang righteousness ni Lord? Hindi na po ba siya magkakasala? Pag hinahanap. Hindi, lahat naman tayo. Wala, biblically, sabi ng John 1, di ba? 1 John 1:8 na hindi tayo pwedeng sabihin hindi tayo magkakasala. Magkakasala tayo. Magkakasala pa rin. Kasi yung pag-seek kay Lord kasi, yung sinasabi natin, kung ano yung katwiran ng Panginoon, yun ang binibigyan mo palagi ng chance sa buhay mo. Na unahin palagi. No?
not in a way na hindi ka na magkakamali at nagkakasala. Magkakasala ka pa rin. Pero the moment nang sinisik mo si Lord sa buhay mo, makikita mo na palaging darating sa pagkakataon talaga na yun yung katwiran. Kasi kung totoo pag ang katwiran, walang iba kundi si Jesus eh. Opo, si Jesus ang katwiran. Kaya tayo po ay nagkakamali at nagkakasala. But because of Jesus in us, that we found, no, na nasik natin si Jesus, yung katwiran ng Panginoon. Kasi yung una, Jesus is the righteousness of God. So kapag nakasumpungan natin yun, doon tayo na-justify eh. That is why kung bakit tayo ngayon kinukonsider ng Diyos sa ating mga pagtawag eh, no? Pero hindi ibig sabihin hindi na tayo magkakamali, magkakasala. Magkakasala pa rin. Pero ang maganda ron, hindi na yung kasalanan na nakikita sa atin. Ang nakikita ng Diyos, walang iba kundi si Jesus sa buhay natin. Amen. The reason kung bakit tayo kinukonsider Panginoon sa ating pagsamba at sa panalangin natin. Yun po ibig sabihin. Kaya tayo ngayon more, dahil si Jesus na sa atin, tayo na kay Jesus. No? Ang maganda lang doon, yung promise ni Lord, He will never leave us. Kaya maganda malaking bagay na ang kapangyarihan at pwersa para mas lalo nating mailagay ang sarili natin sa pagsunod sa righteousness ni Lord. Sa katwiran ng Panginoon, sa katwiran natin. Amen. Amen. Kaya tayo, regardless, may kahinaan, may pagkukulat, maaaring magkasala. Pero mas maraming pagkakataon sa buhay natin, no? Na makikita natin na mas hinahanap natin at binibigyan natin ng daan kung ano yung kaloob o katwiran ng Diyos sa buhay natin, hindi yung katwiran na natin. Amen. Lalo tigit na, sumpukan na natin ang pinaka-ultimate righteousness ni Lord, walang iba kundi si Jesus Christ, na siya nagiging defender natin, no? Nagiging dahilan kung bakit tayo matuwid sa harapan ng Panginoon. Ayun po, ayun, magaling po yan, baka mag-explain na. Tanong niya kung tanggap ba? Sabi niya, mahusay po yan. Mahusay na theologian ho yan. si Pastor Michael Jestrel. Idol natin yan. Gano'n naman talaga tayo, nagkakamali pa rin tayo, wala naman perfecto sa atin eh. Pag nadapa, tayo, bangon, ano? Ganun lang yun. Bangon at hingi ng patawad sa Panginoon at sikapin muli na huwag ka magkakamali. Although ganyan talaga ang buhay Kristiyano, hindi tayo perfecto. Yun yung seeking in God's righteousness. Nadapa ka, pero hahanapin mo pa rin. Hindi. Sabi naman ni Lord na kung madapa ka, hindi, He will never allow you to fall. So bangon ka lang, tuloy ka. Di ba? Kailangan magpatuloy ka. Total, talagang madapa pero magpapatuloy, makakatapos. Yan naman ang katwiran ng Panginoon. Basta makatapos ka na takbuhin, di ba? Hanggang sa makarating, ano? Yun ang katwiran. Yun ang righteousness. Hindi katwiran mo. Kasi katwiran natin kumisan. Ayoko na. Itigil na ako. Hindi na ako karapat dapat sa Panginoon. Ang dami ko ng kasalanan ginagawa eh. Katwiran mo yun. Pero hindi naman ganyan ang katwiran ni Lord eh. Amen. Amen. Hindi naman ganyan ang katwiran ni Lord eh. So, tuloy ka. Hanapin mo. Kaya nga importante na maging hunger and thirst tayo sa righteousness ni Lord. Ibig sabihin, alamin mo ang katwiran niya at dapat i-apply mo o sundin mo ang anumang katwiran ng Diyos sa buhay natin para mapagpala tayo. Kasi automatically, we will be filled, no, by the Lord. Pupunan tayo ng Panginoon. Kahit Matthew 6:33, sasabi niya, seek ye first the kingdom and the righteousness, and all these things shall be added. Tingnan niyo po, yung automatic na dadating mangyayari sa atin. Yun po kasi ang makapag-please sa Panginoon. Ayan. May sinasabi si Pastor Michael. Sabi niya, thank you po, Pastor Michael. Salamat po, Pastor Andrew Bosito. Hindi ka lang po pogi, mahusay ka pang ginagamit ni Lord. Rico. Mas magaling po yan. Mas gwapo sa akin yan sa personal. Humble lang yan masyado. Pero mabait po yan. Wala pang girlfriend to eh. Sabi ko nga. Wala. Hindi na daw. Nag-finalize na siya. Ganon? Hindi na daw siya mag-aasawa. Opo. Sayang. May dala pa naman akong papasalubong sa kanya. Nando kay pero kung may dala kang Amerikana, baka. Kasi feeling ko may hilig yan sa foreigner. Patay tayo dyan.
Baka may ka foreigner. Di ba, mga ganun, mga kulay natin. Moreno, maliit, di ba? Nakikita ko nga may mga Pilipino sa MOA. Oo. Mga, ano nila, mga partner na, jowa nila, puro mga tatangkad, mapuputi, mga Amerikana. Wow. Oo. Dito sinusuka mga blondie rito. Pero basta, nga no? Bakit sinusuka? Ay, kasi dominante. Bagay. Mga Sa bagay, dominante no? sila eh. Ayun. Tsaka pera ang importante sa kanila. Ay, sa bagay. Hindi, basta gusto niya, Christian, o kaya, kung Ayun. meron kayo pastorang puti, yan, baka, Yan. ireto niyo sa kanya. Yan. Ano tayo? Christian Ireto na, natin. Christian na blondie. Pastora. Pastorang blondie. Mahirap yan. Baka stricto yun. Oo nga, no? Iba ba ang culture nila? Kahit na Christian kasi, pero yung kultura pa rin ng puti. Sa bagay, super liberated kasi dyan, eh, no? Ay, hindi naman. Pag Christian, hindi na sila liberated. Medyo, ano na sila, pinis Sabagay. na, kontrolado na sila. Yung Sa mga bagay. hindi naniniwala sa Diyos, yan talagang yan. walang kinikilalang Diyos, walang pagkakamaling yan eh. na Oo nga, no? ginagawa. Lahat yan puro tama sa kanya eh. Pero pagka Kristiyano, Huwag na natin bigyan. Huwag na natin bigyan. Huwag Huwag na natin reto sa huwag na. Tatawa. Baka mamaya baka mawala pa sa Lord yan, eh. Ang ganda-ganda ng ginagawa ng Lord sa kanya. Kasalanan pa natin. Ano? Kasalanan pa natin. Okay, sige Pastor. At Opo, salamat po. pag-pray natin si Mami Irene, siyempre ang ating suki, at saka si Nanay Luz Conpirido. Ayan. Yung Opo. dalawang Sino po, Nanay? Luz Conpirido. Nanay Luz Camperido. Sige po, pag-pray natin. Ayan. At yung may mga sakit din dyan, baka Yes, kung meron ba kayong... Oo. Opo, medyo ang ubo, lagnat. Hindi, yung Kahit nakaraos ka na, virus na galing maya-maya ng balik-balik. India, yung Nipah ba? Nipah virus? Hindi pa. Saan galing nga naman? India. Ito yung galing sa paniki daw na humahalo sa mga hayop. Tapos mabilis ang nito, ang pagkalat. Hindi na de-detect 'yon na at wala pang gamot. 'Yun ang problema. Mabuti pa yung virus nakakapag around the world. Ayun na nga, ang bilis pa mag-travel ano. Mabilis ang travel. Ano kaya? Yung parang ano yan eh. Yan. Yung sakit ngayon parang gawa ng mangkukulam yan eh. Ewan natin. Yan siguro. Nasa Bible naman yan talaga eh. Sa Book of Revelation, meron daw sakit na hindi na magagaling o hindi magagamot. Ano niyo po, sa Bible po, yung plagues na tinatawag, galing kay Lord yun. Pero may gawa ang tao eh. Ito, gawa ng tao ito. Kinikreate, pinagkakwartahan talaga nila. Siyempre. Ako, dito maniwala. Ako, disappointed ako sa ospital, sa doktor, at sa mga gamot. Ang mahal ng ospital, ang mahal ng doktor, ang mahal ng gamot. Pero mo, appendix lang. Sa private, bibigyan ka agad ng projection na 200,000 magagastos mo. Paano ka magpapa-opera? Di magtsatsaga ka ngayon sa emergency ng public. Sa emergency ng public naman, sasabihin sa iyo, sa daming tao po na may sakit po dito, maghintay po kayo sa emergency. Kung kailan po kayo matitreat. Biro mo, mamamatay ka na. Pagkatapos ang ititreat lang nilang una, yung tila baga parang naghihingalo na. Pero hanggat mukhang humihinga ka pa, kahit masakit, okay ka lang dyan, maghintay ka. Naku. Mga 5 days bago ka maoperahan. Pero mga appendix na parang gano'n. Ikaw, siyempre, dahil wala ka naman 200,000, labang ka na sa gano'n, di ba? Grabe, nakakalungkot ang sistema rito. Dito, ang public, hindi pinapaayos, hindi pinapaganda. At hindi pinapadami. Biro mo, nurse, halos daan yung kay sakit sa emergency. Ilan lang yung nurse? Isa, dalawa. Pagkatapos yung doktor, isa lang ang naka-duty sa mga oras na yun. Parang gano'n. So, makakalungkot. Kaya yung mga hospital na mayayaman, hindi, kumbaga parang nangyari? Parang public at saka private lang. Siyempre, hindi mo na pipili. Kung may pera ka, hindi mo pipiliin
Sa public, baka mamatay ka maaga, wala ka matutunan, mababa na standard. Dito ka sa private, mauobliga ka. Kung may pera ka rin lang naman. Kaya yung mga mahirap, para sa mahirap, magdusa. Ang mayaman, kung may pera ka, okay, pwede. Hayahay ka. Parang gano'n lang. Nakakalungkot. Kaya hindi mo alam kung may mga mangkukulam talaga sa... yung gamot lang, grabe naman. Paano kaya naman? Kada inom mo lang kung may ilang milyon Yan. Totoo yan. na biogesic at, di ba? Mhm. Mainom, nakakalungkot. Mhm. Okay, mag-pray na Yun tayo. lang. Mhm. Nabanggit ko lang. Okay. So, Pray na natin sila. sige. Po. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga salita na pakyan namin. Truly, Lord, siguro mas magandang hanapin ang katwiran mo na lang. Total, we are all accepted that in this earth, all are temporal. Kahit buhay namin, hindi namin tiyak. At alam naman natin, tiyak po pala, certain po na talagang lilipas at mapaparang. Kaya Lord, salamat dahil meron po kami na nasusumpong ang malaking pag-asa sa kabila ng hirap at kahirapan ng mundong ito, Panginoon, at kaguluhan. Na kumisan, Lord, iisipin mo, pinokontrol na lang ang mga taong may kapangyarihan para pagkakitaan at pagsamantalahan. Kawawa po ang mga tao. Pero salamat, maaaring mahirap kami. Siguro maganda na rin para hindi kami, Panginoon, magkasala at mawala at malayo, Panginoon, at hindi magkaroon ng interest para sa iyo. Kasi mapalad yung mga poor. Kasi they will belong to you, Lord. Talagang maghahanap sila, Panginoon, para sa iyo. Dahil wala silang masusulingan kundi ikaw lamang, Panginoon, sa kanilang buhay. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Nawa ay makasumpong po ang mga tao sa iyo. At masumpungan nilang ikaw ang tunay na kayamanan, tunay na kaligayahan, at tunay na buhay, Panginoon. Napagpala mo po ang lahat ng mga nakapakinig. Nawa ay ito po ay maging pasimula para magkaroon sila ng intense na interest. Mag-crave sila, Panginoon. Maging gutom at uhaw sila, Panginoon, sa katwiran mo. Hanapin nila, Panginoon, at gawin at maisa katuparan. May pamuhay nila, Panginoon. Hindi ang katwiran namin, kundi ang katwiran mo, Panginoon. Lord, salamat po at mapagpala mo ang bawat pamilya namin, bawat buhay namin. Dalahin ko po, pagpalain niyo po, Panginoon, si Mami Irene, si Mami Luz sa kanilang karamdaman, o naman, Panginoon, na patuloy nilang iniinda. Lord, salamat at nakikita ko rin yung improvement kay Mami Irene. Nakikita ko yung grace mo, Panginoon, mo para sa kanya. Yes, Lord. Panalangin ko na lang, Thank you, Jesus. po, nakikipanalangin, na patuloy mo yung complete healing, Panginoon. Bigyan mo siya ng pagkakataon na extend more of his life, Lord, at yung buhay na yun ay punong-puno ng lakas at sigla at pananampalataya at kaligayahan. Yun din kay Mami Luz, Panginoon. Mangyari po, extend mo ang buhay niya, pagalingin mo siya, at nawa patuloy ang buhay, kagalakan at kasiyahan, Panginoon, pagkapahala, at kalakasan. Hindi na sa bawat may sakit karamdaman, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. Lahat po ng papuri at pagsamba, Panginoon, ay binabalik namin para sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tubay po ng Banal na Espiritu ang sama sa amin. Amen. Marami po salamat. Amen. 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 Alright. Thank you, Pastor. Ayun, marami po salamat. Thank you. At Thank you po. tatawag na lang si God bless po. attorney sa inyo para makipag-appointment. Kikitain ata kayo ni Mamsi. Alam mo na. Ayan. Ay, po. Marami pong salamat. Ayan. Kasama si Attorney Lala. Ay, siyempre yun ang taga-ayos ng mga appointment. Very good. Akala ko si Rejoice daw kasama, sabi niya. Ay, ewan ko. Hindi ko alam. Busy ata siya. Busy. Oo. Sige po. Oo. Intake po kami kung sakali man. Yes. Salamat po. God bless, Papi. Namiss kita. Naku, Kala ko sayang. tayo magkikita. Next Ako, nakaprepare na sana yung Fernando. Tsaka yung pares natin. Naku, sayang. Di bali. Meron pang next Pakainin time. ko po kayo doon sa Paris tsaka Fernando. Naku. Wala po sa Amerika niyan. Wala sa LA, no? I know. Yun ang Wala talaga niya. yun ang hinahanap natin eh. Okay, Pastor. Maraming salamat. God bless sa iyo. Thank you po. God bless. God bless. Bye-bye. Thank you. Nice to see you. God bless. Pastor Andrew Bosito, maraming salamat sa na-share mo ngayong umaga.
Yan ay from the Matthew 5 chapter 6. Ano, at yan po ay matatagpuan sa Beatitudes. Ang sinasabi, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Yung mga pinagpala daw po yung mga sabik at mainit sa salita ng Panginoon, sa kabutihan. Yung mga pagsiyasat o pagsaliksik tungkol sa Panginoon. Sila po ay mabe-bless. Kaya sikapin po natin na ganun din tayo na mga trabaho, mga projects sa gawain sa simbahan, sa church, pagtulong sa kapwa, higit sa lahat ang meron tayong oras at panahon sa ating Panginoon. Importante, bigyan po natin ng priority ang Panginoon dahil araw-araw ng buhay natin ay nakadepende sa Kanya. Maaring isang araw hindi na lang tayo magigising, hindi ba, sabi nga every gising is a blessing. O kung magigising pa tayo, blessed tayo. Pero pag di na tayo nagising, kay Lord na tayo uuwi. Di ba? Doon na tayo makipagkita sa Kanya. So always thank God no matter what, ano man dumarating din na pagsubok sa ating buhay, lagi nating pasalamatan pa rin ang Panginoon. Parang si Job, hindi niya sinisi ang Panginoon. Bagkus nagpasalamat, nagpuri pa rin sa Kanya. Maraming salamat po. Sana na-bless po tayo sa bahagi ngayong araw ni Pastor Andrew and sa ating mga kasamahan dyan. Kita-kits tayo uli bukas. Ayan. Ay, wala. Sabado na pala bukas. Kita mo yan. May meeting kasi ako mamaya. Kaya yung isip ko medyo tuliro pa. At si Ma'am Shi ay nanonood pa rin yan dyan. Good night, guys. See you tomorrow. Happy weekend. See you tomorrow. Happy weekend. Ingat-ingat po kayo sa virus na kumakalat ngayon. Good night. Bye-bye. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord,
po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.